Yan, so dito po tayo sa taas, no? Sa isang customer. So ito po yung kalagayan ko ngayon, no? So mahirap yung ating sitwasyon. Ito yung sa taas ko. Ipakita ko muna, ito ay ducting. Ayan, ducting. So medyo mahirap talaga yung walk-in freezer, 10 tons, storage place o makano. So unang punta, naka-ilaw agad yung alarm. So high temp. And then di umandar yung yung fan motor, evaporator. So check natin yung taas nito. Dalawa lang cause nito. Either may leak o walang karga dahil yung pressure switch ayaw na mag-engage, no? Akyatan natin sa taas. Yan, so dito po tayo sa taas, no? Sa isang customer. So ito po yung kalagayan ko ngayon, no? So mahirap yung ating sitwasyon. Ito yung sa taas ko. Ipakita ko muna, ito ay ducting. Ayan, ducting. So medyo mahirap talaga yung natin ngayon. Nakaluhod po tayo. Ito yung ating check up, no? Isang walk-in freezer na ang Korean brand yung ano niya. So hindi umandar ang kanyang compressor. Yung nireset ko yung pressure switch, no? So yung pag-reset ko ng pressure switch, ito, umandar yung motor, pero yung fan motor hindi umandar. So yung fan motor natin, ito, ayaw umandar dahil yung ating kapasitor, no, yung kapasitor ng fan motor natin ay weak, kaya hindi siya umandar, kaya nagkaroon siya ng high pressure, tumaas yung high pressure. So during nag-andar na siya, napansin ko dito sa side glass ay kulang ang karga, no? So kailangan po itong i-reprocess na mapalitan ng filter dryer. So pinakuha ko muna yung kasama ko ng kapasitor para umandar. So din kukuhaan ko siya ng karga later on. Yan, so sa napasin ko, meron pa rin siyang solenoid dito galing pababa. So yung solenoid na to, alamin natin kung ano yung trabaho nito. Baka di nagbukas, kaya namatay yung makina dito. Ng kapasitor, ito yung naging tira niya. So ngayon working na yung natin, yung ating fan motor, no? Kaya siya nag high pressure yung ating condensing unit dito sa likod. So ngayon kargahan natin mamaya maya para ma-stabilize yung karga ng